Labanan ng Israel at Iran. Nagsimula pa ilang dekada na ang nakararaan. Sa tulong ng kanya-kanyang mga alyado sa politika at sa ekonomiya, hanggang ngayon ang dalawa ay nagbabanatan pa rin sa tinatawag na Shadow War. Kamakailan lang gumawa ang militar ng mga Hudyo ng kauna-unahang hypersonic interceptor upang hadlangan ang banta ng Iran na wawasakin ang estado. Anong gulo kaya ang haharapin ng buong mundo kung sakaling bumagsak ang Iran nuclear deal? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mortal na magkaaway ngayon ay nooy matalik na magkaibigan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Naging laman ng balita ang tinaguriang Iran nuclear deal dahil sa mga gulo na nagaganap ngayon sa gitnang silangan. Ito ang kasunduan na lilimitahan ang Iran sa paggawa ng sandata nuklear. Kapalit nito ang tulong mula sa kanluran at ang pagtanggal sa mga sanctions na nagpapahirap sa ekonomiya ng bansa. Ang kasunduan ay siniportahan ng mga nasyon kasama ng China, Russia, Estados Unidos at marami pang iba noong taong 2015. Subalit matapos lamang ang ilang taon, maraming pangyayari ang nasaksihan na naging dahilan kung bakit tumiwalag ang Amerika sa kasunduan. Hindi raw sumusunod ang Iran sa agreement at pinatawan muli ito ng mga karagdagang sanctions. Dahil sa nangyari, inakusahan naman ng mga Iranians na hindi raw mapapagkatiwalaan ang Amerika. Kaya nagpatuloy ito sa paggawa ng sandata nuklear. Ngayong taon, sinusulong muli ang pagbalik ng Iran nuclear deal. Ano ang kinalaman ng bansang Israel dito? Upang maunawaan ang ugnayan ng dalawa, kailangang bumalik muna noong mga taong 1960s, kung saan ang namumuno sa bansa ay si Mohammad Reza Shah. Simula nung ito ay umupo sa pwesto ng taong 1941, kapalit ng kanyang ama, pinagpatuloy ni Reza ang pagtaguyod sa kaunlaran ng Iran. Pero para lubusang maisapatupad nito ang balak, kailangan mo nang tanggalin ang mga kumokontra. At isa nga sa pinalikas sa bansa ay ang Islamic leader na si Ayatollah Khomeini, isang mabokang kalaban ng administrasyon. Bagamat mayroong maliliit na oposisyon laban sa gobyerno, hindi ito naging sagabal sa mga pagbabago. Sa una ay kinatuwa ng taong bayan at ng mga taga-kanluran ang mga reforma sa social security, pagbigay ng patas na oportunidad sa mga kababaihan at iba pang gawa para sa modernization ng dating Persia. At dito pumapasok ang Estado ng Israel. Matapos ang Six-Day War noong taong 1967, kung saan natalo ng mga Hudyo ang koalisyon ng mga Arabo mula sa Ehipto, sa Syria at Jordan, mas lalong ikinamuhi ng mga Muslim ang Israel. Malaking balita ito noon. Sino nga ba naman ang hindi hahanga na tinalo ng maliit na militar ang tatlong bansa sa loob ng 6 na araw? Dahil dito, naging kilala sa gitnang silangan ng kakayahan ng Israel. Tamang-tama naman ito sa mga reforma na isinasagawa sa Iran. Sino pa ba makakatulong pagdating sa militar? Siyempre, yung nanalo sa Six-Day War. Dito nagsimula ang ugnayan ng dalawa. Bukod sa pagpapalakas ng militar ng Iran, maraming Hudyo ang may pera na maaaring makatulong sa ekonomiya ng makabagong Persia. Ika nga nila, 2 birds with 1 stone ang nagawa ng Iran. Mula noon, nagbukas ng pintuan ng bansa sa 100,000 mga Hudyo, negosyante, mga politiko at mga sundalo. Tinuring na kaibigan ang mga Israelita. Pero ikinagalit ito ng maraming Muslim. Ang naganap noon sa bansa ay hindi sinang-ayunan ng maraming Muslim. Bakit nga naman kumakampi ang Iran sa mga Hudyong nang agaw ng teritoryo sa lupain ng Palestina? Ganun pa man, maganda ang trato ng gobyerno sa mga Hudyo, habang ang poot ng oposisyon sa administrasyon ay napupuno. Bukod doon,
alam ng mga Muslim na kung may mga Hudyo, may mga Amerikano. Isa itong peligro sa gitnang silangan dahil bukod sa hindi lahing Arabo ang mga Iranians, maraming hindi Muslim sa loob ng bansa. Kaya ang dating kakampi ni Reza Shah, yung ibang Muslim, ay unti-unting bumabaliktad. Siyempre, kanino pa ba aalyado ang mga Muslim kung hindi sa kapatid nilang Muslim din? Pero hindi lang relihiyon ang pinag-uusapan dahil maraming taong naghihirap noon na hindi nasang-ayon sa kamay na bakal ni Mohammad Reza Shah. Sa harap ng pagkakaibigan ng pamahalaan ng Iran at ng mga Hudyo, mayroong namumuong revolusyon sa likod nito. Bakit gumawa ang Israel ng hypersonic interceptor? Taong 1979 naganap ang Iran Revolution, kung saan napatalsik si Mohammad Reza Shah at ang umupo sa pwesto ay ang nagbalik na si Ayatollah Khomeini. Kinilala itong supreme leader ng Iran at nabuhay ang Islamic Republic of Iran. Yung taong ding iyon, itinaguyod ni Khomeini ang araw ng Al-Quds na taon-taon tuwing huling Biyernes ng Ramadan, tinatanaw ang paghihirap ng mga Palestinian sa kamay ng mga Hudyo. Ang pagsilang ng Islamic Republic ng Iran ay sinimulang suportahan ng maraming bansa sa gitnang silangan at ng iba't ibang grupo. Ang peligro ng makabagong Persia at impluwensya ng kanluran sa gitnang silangan ay malapit nang magwakas sa lupain. Paglipas ng maraming taon, mas lumakas ang paghawak ng Islam sa Iran at unti-unting nagsialisan ang maraming Hudyo. Tuluyang naudlot ang mga reforma para sa bansa at nagbalik sa tradisyonal na batas Islam. Ang pakikipaglaban ng Palestina sa Israel ay sinuportahan ng Iran ng maraming dekada, suportang pinansyal at suportang militar. Kahit sa Syria, nagpakita ito ng suporta laban sa Amerika. Naniniwala ang Iran na ang Israel ay ang kamay ng Estados Unidos sa gitnang silangan upang ikalat ang adhikain at kapangyarihan nito. Paglipas pa ng maraming taon, lubusan ng naging magkaaway ang dating magkaibigan. Sino man ang kalaban ng Israel ay kakampi ng Iran at sino man ang kakampi ng mga Hudyo ay tinuturing na kalaban. Mga kalagitnaan ng taong 2006, isang anunsyo ang ipinahayag sa Iranian News Channel ng noong presidente ng Iran na si Mahmoud Ahmadinejad na ikinagulat ng marami at ikinabahala ng Israel. Sinabi ng Pangulo na ang Israel ay ang bandila ni Satanas at ang alam lang nito ay gawin ang utos ng kriminal na Amerika at Inglaterra. Ang akala raw nila na ganun pa rin ang tao kapareho ng 100 taon. Pero hindi nila alam na nagbago na ang mundo. Ang sabi ng dating presidente na ngayon nagsalita na raw ang taong bayan. Ang mga Iranians daw ang nangunguna sa paggising ng lahat. Sinabi nito na makikita sa pinakaibabang bahagi ng South America at pinakakanang bahagi ng Asia na isa lamang ang sinisigaw ng lahat ng tao, ang kamatayan ng Israel. Ang kinikimkim na galit ng pamahalaan sa Iran ay lumabas na sa lokal na istasyon, banta na hindi binaliwala ng mga Hudyo. Kaya mula noon, nagkaroon ng paghahanda sa worst case scenario na nuclear warfare. Lalo pa na hindi matupad ng maayos ang Iran nuclear deal. Sa bawat lakas ng Iran ay may katumbas na existential threat sa katayuan ng Israel. Batay sa Time Magazine, inilabas na ng Iran ang bago nitong hypersonic missile na tinawag nilang Fatah o mananakop. Napakabilis na missile na makaaabot sa Israel sa loob lamang ng 10 minuto. Marami ang nagsasabi na maaari itong lagyan ng nuclear warheads upang wasakin ang buong Israel. Piligrong tinugunan naman ng kabilang panig. Ang ulat sa Asia Times na inilabas ng Israel ang kauna-unahan nitong hypersonic interceptor upang labanan ang bantang nuklear mula sa Iran. Binalita din ito sa Eurasian Times na inanunsyo ng Israel
ang groundbreaking na tugon nito laban sa banta ng Iran, ang Anti-Hypersonic Interceptor Missile. Sagot na maaaring sumalba sa peligrong pagwasak sa Israel. Totoo man ang banta ng Iran o hindi, marami ang nababahala sa mga kaganapan sa gitnang silangan. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang labanan ng Palestina at Israel at tuloy-tuloy din ang suporta ng mga kaalyado ng magkabilang panig. Marahil sa inaharap, ang shadow war ay lalong lumala. Ano man ang mangyari, ang tunay na kahihinatnan ay hindi masasabi. Anong aral ang mapupulot dito? Ang init ng shadow war sa pagitan ng Iran at ng Israel, kasama ng mga kaalyado nito ay hindi magandang balita kahit kanino. Away na hindi na matapos-tapos dahil walang magkasundo. Ano man ang dahilan o motibo at ano man ang hangarin sa gulo, walang duda, napabigat na naman ito sa balikat ng madlang tao. At ang masaklap ay, pagdating sa kapangyarihan, nagiging magkaaway kahit ang magkaibigan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.